Praise God. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede pa pumalapak ng malakas para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. So magandang umaga muli po para sa inyong lahat and also sa mga nanonood sa live stream. Yan, good morning po kung nasaan man kayo. Sana safe kayo. Yan. So, praise God. Ano? Dahil chance ulit para makapag-share ng Word of God. So, ayan, so praise God, salamat sa Diyos dahil sa mga natapos nating gawain nung nakaraan. Ayan, di ba? So yung DBBS, sino dito nakasama ng DBBS? Ayan, di pa pala tapos kasi may mga outreaches pa. Ayan, so may mga schedule pa kaya may mga di pa tapos ang kapaguran, di joke lang. Ayan, and also praise God din sa mga sa natapos nating gawain dun sa Lanang. Ayan, concern ako sa mga sa mga di nakasama. Yan. Nakasama ba lahat? Halos nakasama ba lahat? Kasi baka na-curious ako sa mga di nakasama tapos pumunta ng linggo dito sa church tapos walang tao. Hala, walang tao. Yan. Yeah. So, mahirap yun. Pero mas mahirap kapag after natin mag-pray tapos nawala yung mga tao sa paligid natin. Uy, mahirap yun kasi nag-rapture na. Yeah, hindi, joke lang. So, yun. So, sa ating pagpapatuloy po, ayan. So, noong nakaraan, doon tayo sa Lanang, wala tayo dito sa church, okay. Nakalimutan ko yung tinapik ni Pastor Dom. Si Pastor Tom kasi nag-share ng time na yan, okay. Pero noong mga nakaraan, natapik natin dun yung mga about the gospel, ayan, which is yung, siya ni Pastor Ferds, ayan, the message of the cross, ayan, so yung mga pinagdaanan nating lessons. And also yung shinare ni Ate Janela, nung nakaraan lang. And yung gospel, or ano yun? We call to go. Ayan. So, we call to go. And ngayon naman, ang topic natin for today, ito yung pag-aaral natin ngayon, is connected pa rin sa ating tema. Ayan. Sino nakalala pa sa natin? Sa, 1-year team pa rin ganun. Para? Ano yun? Spirit, Ayan. So, welcome to Spirit-Filled Life. Okay. Siyempre, kasama sa mga buhay ng isang mananampalataya, ang magkaroon ng isang ministry. Kaya meron tayong tinatawag na Spirit-Filled Ministry. Ayan. Sino dito nakakabisado ng 5 cycle of ministry? Ayan. Ngayon, una, natapik na natin siya lahat. Kumbaga, yung pag-aaralan natin ngayon, isa sa pinaka-last, okay? Natapik na natin yung spirit-filled prayer, yan, yung word, yung worship. Di ko alam kung fellowship na pag-aaralan natin, parang hindi eh. Pero siguro na-apply naman natin eh, kasi nakapag-fellowship naman tayo madalas. Ayan. And ang ating pag-aaralan ngayon is patungkol sa spirit-filled evangelism. Ayan. So, wala akong na-prepare na PowerPoint. Pero, ayun. So, ang goal na ito pag-aaralan natin is matuto tayo kung paano humayo. Ayan, di ba? So, dahil, napagdaanan na rin yung mga past lessons, natuto tayo mag-pray, maging yung effective prayer talaga, yung spirit-filled prayer talaga, at yung Word of God, and spirit-filled worship, ayan, yung kalugod-lugod na pagsamba talaga sa Diyos. Okay? And then ngayon, kumbaga, dito na tayo sa application part ng series natin, which is Spirit-Filled Evangelism. Okay? So itong Spirit-Filled Evangelism, hindi siya, specific calling para sa ilang Kristiyano lamang. Okay, ibig sabihin nito, yung spirit-filled evangelism, pwede siya sa kahit kanino. Basta ikaw ay nananampalataya kay Jesus. Okay? So, yun nga yung Great Commission natin na pinag-aralan natin nung nakaraan. Itinuro ni Ate Janela na we are called to go. Okay? So, ngayon, sa ating pagpapatuloy, inaanyahan ko po na tumayo ang bawat isa. So makibukas tayo sa Roma chapter 10 verse 14 to 17. Yan, tayo po tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos.
Yan, hindi ko pa nahanap. Roma chapter 10, verse 14 to 17. Magsabi po ng amen ang nakita na. Ayan. So, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang pakikinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila mapakinig kung walang nangaral sa kanila? Paanong pangaral ang sino man kung hindi sinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ng mga pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat sumusunod sa magandang sisiyaya. Panginoon. 17. Kaya't ang palataya ay bunga ng pakikinig, mga Kristo. Yeah. So, yan. Praise God. So, sa ating pagpapatuloy, tayo po yung mag-pray. Tayo mo't manalangin. Aming Diyos, sa iyong kabutihan, narito po kami. Sa katapatan mo po, Panginoon Diyos, na tatamasa po namin ng iyong mga pangako and also na makapakinig po kami uli po neto, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy kang makilala, na dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo buksan ang aming puso, ang aming isip sa pag-aaral ng iyong salita. Gusto po namin na maging malaya, na makapag-aral at patuloy kang makilala. Maging bunga nawa po nito ay pagsunod sa iyo at pananampalataya, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyo po lahat na papurit, pagsambat, pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So makakano po. Opo na po ang bawat isa. Bubulol-bulol ako. Ayan. So, sa ating pag-aaral, ayan, may 3 bagay po tayong pag-aaralan patungkol sa Spirit-filled evangelism. Una is yung what is evangelism and why we need to be Spirit-filled. Okay. So, pangalawa, the expectation versus the reality of Spirit-filled. Spirit-filled evangelism and the purpose of being Spirit-filled. So, yan. Sa tingin ko, 6 siya eh. Yan. Pero pinagsama-sama ko na lang. Yan. And hindi pala. 5 lang pala. And pangatlo, the fruit of Spirit-filled evangelism. Okay? So, let's go. Ayan. So, una, what is evangelism? Okay, ano ba yung evangelism? Sino dito na experience na makapag-evangelize? Yan. So, amen. Yung iba nakaka-experience na rin. Sino dito nakakita ng nag-evangelize? So, marami, no? So, nakikita natin sila sa labas. Pero hindi hindi tayo yung nagiging ng bariya. Di ba? Di ba? Sa mga sideline, joke lang. Diba? Actually, marami din sekta, iba-ibang sekta din mga nag-evangelize. Diba? So, patungkol sa kanilang mga belief. Okay? Pag sinabing evangelism, isa to sa mga term na ginagamit ng mga mananampalataya ni Kristo sa pag-share ng Word of God. Okay? Ng good news. Okay? Actually, yung word na evangelism, hindi siya makikita sa Bible. Okay? Pero kung paano siya ginagawa, at si Jesus na nagsabi nito sa mga alagad na na ipahayag ang magandang balita sa lahat. Okay. So nandun siya. 'Yun. So galing to sa Greek word na hirap basahin nito. Euangelion. Okay. Galing sa Greek word na euangelion, which means the good news. Okay? So literally, sabi dito, kapag nag-share tayo ng Word of God o ng Gospel, literally yung tawag doon, gospeling. O gina-gospel natin sila. Parang kakaiba yung tunog kasi parang sinasay ko lang kita, joke lang. Di ba? So gina-gospel talaga? Ini-evangelize. Okay? So siyang term na ginagamit ng isang mananampalataya to share the good news. Okay? So ibig sabihin, every time na nag-share tayo ng Word of God, nakakapag-evangelize tayo. Okay? In terms of sharing, hindi lang siya limited sa
pagsasalita ng gospel or pag-share ng Word of God. Actually, maraming iba-ibang paraan para makapag-share tayo ng Word of God sa maraming tao. Okay? So, maraming way para makapag-share ng Word of God. Mayroon ako naalala ng kwento. Kwento siya ng babaeng bulag. Wala siya sa Bible, Ayan. Wala siya sa Bible. Ayan. Ang story nitong babae, talagang na-inspire siya dun sa shinare sa kanya ng napakinggan niyang Word of God. Okay. At nangyari sa kanya, nagkaroon din siya ng kumilos yung Holy Spirit sa kanya at nagkaroon siya ng desire na mag-share ng Bible. Ngayon, bulag siya. Kaso, kaya, paano siya magbabasa? Hirap siya hindi siya makakabasa kasi bulag nga siya, di ba? So, bale, tunay nga na, dahil sa pakikinig, nagbubunga yun ng pananampalataya. Okay? Kahit bulag, di ba? Siyempre, pandinig lang yung ginagamit di ba? So, yun. And then, anong nangyari? Dahil sa kagustuhan niyang sumunod sa Panginoong Hesus, ang ginawa niya, sa isang churchmate niya, yung Bible niya, yung John 3:16, pina-highlight niya. Ayan. Pwede ba paki-highlight yung John 3:16? Ayan. Tapos anong nangyari? Nag-try siya mag-evangelize. Alam yung ginawa niya? Sabi niya, ang teknik niya, iho. Pwede ba pakibasa itong naka-highlight? Nakasulat? Sabi niya, sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mo papahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, ganyan kakamahal ni Jesus. Di ba? Kahit na tayo makasalanan, tinubos niya tayo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang galing, di ba? So, kahit pala, kahit pala bulag, pwedeng gamitin ng Diyos. Di ba? Ibig sabihin, kahit sino, pwedeng makapag-evangelize, basta sumunod lang sa Panginoon. Di ba? Yan. So, meron tayong 10 paraan kung paano makapag-evangelize sa ibang tao. Okay. Una, alam natin to, street evangelism. So, noong nakarang ginawa namin to dun sa Kalayaan Park. Sobrang nakaka-bless kasi doon ko na-try makausap yung mga tao hindi ko kilala. Yan, talagang very challenging. Nandun din, syempre nandun yung rejection. Yan. So, okay lang naman kasi niready ko na yung sarili ko. Sanay naman ako doon. Joke lang. Joke lang. So, medyo ma-updo yun Ayan, street evangelism. So, sila yung makikita nyo na nasa labas na nag-share ng Word of God. Grabe. So, napakatapang ng mga taong gumagawa nito. Ayan. Pangalawa, door-to-door evangelism. Ayan. So, bali parang naalala ko yung sinashare nila Pastor Tom na kumakatok sila sa mga bahay, nag-share siya ng Word of God. Pwede din yung yung mga house-to-house evangelism. Okay. Kumbaga dito, na-apply yung mga Bible study sa mga bahay-bahay. Ayan, shoutout sa mga nagba-Bible study sa bahay. Ayan, sa Rosario, wala na ako doon. Ayan. And then, evangelism through sermon or pulpit evangelism. So, tulad na ito, sa pag-share ng Word of God sa pulpit, okay, papi-preach ng Word of God. Ayan. So, ito, siguro madali and applicable sa mga newbie. Ayan, lifestyle evangelism. Ayan, siguro kung si Lord yung titigin sa atin kapag ginagawa natin ito, sobrang nakaka-proud sa part ni Lord. Kasi, hindi lang natin siya sinishare, kumbaga, ina-apply din natin siya. At kapag ina-apply natin yung Word of God, nakikita siya sa kung paano tayo kumilos, kung paano tayo magsalita. At nakaka-bless to kapag nakita rin ng ibang tao, di ba? Di ba, nakaka-amaze kasi sa pamamagitan ng di man intentional kapag kumikilos tayo, di ba? Kunyari, tawag doon, yung isang bagay, pinagkatiwala sa'yo at hindi mo sinayang tiwala sa'yo sa trabaho, di ba? So, bakit ganyan ka, di ba? Bakit ganyan ka? Napakabait mo, ikaw lang yung trabahador na ganyan dito. Di ba? Yung ibang trabahador, pumipetics, di ba? Panayang cobra, panayang balis kay foreman, di ba? Di ba? So, di ba, ibig sabihin, pinangahawakan mo yung salita ng Diyos. Nasabi sa salita ng Diyos, ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay pagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya din sa malaking bagay. Di ba? So, ibig sabihin, sa salita ng Diyos sa pinangahawakan mo, hindi mo siya intentionally na gustong i-share, pero dahil sinapamuhay mo siya,
nakikita siya ng ibang tao. At isa yun sa mga opportunity na pwede tayo makapag-share ng Word of God. Amen. Di ba? So, napakaganda. And pang-pito, friendship evangelism. So, pwede siya sa mga sa mga kaibigan natin, sa mga circle of friends natin. So, actually, minsan, nakakailang kasi minsan, pag kilala tayo ng mga kaibigan natin bilang mga, talagang pasaway talaga, tapos biglang mag-share ng Word of God. Nakakaiba. So, dati naging technique ko nun dati, parang medyo pabiro. Pero, may something patama talaga na seryoso. Di ba? So, pwede siya. Pwede rin sa family. Yan, makapag-share ng Word of God. Actually, dapat sa mga Christian parents, mostly dapat tayo yung nagme-mentor sa mga anak nyo. Wala pa kasi ako anak. Yan. So, yan. Di ba? And then, children evangelism. Yan, lalo na yung mga nakarang naganap na, DBBS. Ayan, so napakaganda. Pang-siyam, testimonial evangelism. So, parang same lang sila ng lifestyle evangelism. Pero, ito kasing testimonial evangelism, intentional siya. Okay? Kumbaga, dito mo tinitestify kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. Nalala ko dati yung shinare ni Lemar sa akin, na shinare sa kanya ni Pastor Pords na na-experience nila sa pag-evangelize. Ayan. Diba? Ano nangyari daw doon? Sa, parang isang coffee shop. So, mga social, coffee shop yung dalawa. Diba? Ano nangyari doon? Nakita daw sila mga grupo ng mga kabataan. So, nangyari doon, si Pastor First daw, inuudyokan daw siya ng Holy Spirit na makapag-share. Masharean yung mga kabataang yun. And then, nandun yung parang naglalaban yung puso niya na parang gusto niya, ayaw niya, parang gusto niya, ganun. Sabi niya, parang hindi daw siya matatahimik kapag di niya daw nasharean yung mga bata. Pero, ayun, ano nangyari? Nasharean niya yung mga bata. At ang malupit doon, more on testimony, wala siyang sinabing Word of God. Sinabi lang sa akin ni Lemar na, tawag doon, pinagpapasalamat ni Pastor Paul yung mga ginawa sa kanya ng Diyos. Okay. So, testimonial evangelism. And ito yung pinaka-latest ngayon. Ayan. Phone or social media evangelism. Ayan, di ba? So, pwede tayo makapag-share ng Word of God through text, or through Facebook, o sa TikTok. Gusto mong maging, tawag doon? Content creator. Ayan, pwede, di ba? Basta makakapag-share ka ng Word of God. So, huwag ka na makisali sa mga issue-issue. Yan na. Yan. So, ngayon, bakit ba kailangan nating maging spirit-filled during evangelism? Diba? So, bakit ba kailangan natin maging spirit-filled? Bakit ba natin pinupush yung maging spirit-filled? Diba? Spirit-filled prayer, spirit-filled work, diba? Pag-aral ng Word of God, and worship, diba? Kapag kasi spirit-filled tayo, mas deep and mas malinaw yung connection natin sa Diyos. Okay? So, every time na spirit-filled tayo, mas nalalaman natin kung ano yung dapat gawin at mas gusto ng Diyos para sa atin. Okay? So, unang dahilan kaya kung bakit kailangan natin maging spirit-filled during evangelism, ang pinaka-point talaga nito, masunod natin yung kalooban ng Diyos. Kasi, may dalawang dahilan kaya kung bakit kailangan natin masunod ng kalooban ng Diyos. Kasi kapag hindi tayo spirit-filled, possible na madrive tayo ng emotion natin, ng mga kagustuhan natin. Kunyari, possible yung message ni Lord, hindi siya maging malinaw dun sa tao. Example nito, tawag doon, gusto ng Lord na, tawag doon, share mo ng about repentance yung tao, pero ang shinare mo, tawag doon, blessing, giving, di ba? Di ba, minsan kasi nangyayari, kapag di tayo spiritual, possible na maging people pleaser tayo. Okay, kumbaga, nakapag-share tayo ng Word of God para lang more on comfort. Maganda mag-comfort, pero hindi all the time na maganda, na appropriate na ganun lagi yung i-share. Okay, hindi, kumbaga, nakasanayan natin lagi sabihin na, God loves you, God loves you, God loves you. Di ba? Paano kung kunyari, sinira nyo ako, God loves me. Di ba? Sinabi nyo sa akin, tapos, drug lord pala ako.
'Di ba? Sige, oh, wow, God, ano tawag doon? God loves me. Ibig sabihin, dahil pala, kaya pala lumalago yung business ko kasi mahal ako ni Lord. 'Di ba? So, praise God. May balato ka sa akin mamaya, 'di ba? So, tulungan mo ako sa business, 'di ba? So, wag na, 'di ba? Kaya maganda, sabi nga sa tawag doon, sa salita na Diyos sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Yan. So, buksan natin. 2 Timothy chapter 2 verse, tama? Yan. 2 verse 4, ay chapter 4 verse 2. Yan, 2 Timothy chapter 4 verse 2. Kaya sabi dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palaksin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Di ba? Ibig sabihin, pagsabihan natin sila sa diwa ng pag-ibig. Okay? Kahit na, tawag doon, hindi lang more on God's love. Kumbaga, kung totoo nating mahal yung kapwa natin, tulad ng sinabi ng Diyos na ibigin natin ang ating kapwa, kailangan natin silang pagsabihan. Sawayan natin sila. Okay? Hindi lang more on, uy, mahal ka ng Diyos. Kahit na ganyan ka. Sige, sige. Di ba? Kailangan nating sabihin na sila na magsisi. Okay? Kasi ganoon din nung panahon nila Pablo eh. Di ba? Kaya minsan, nagagalit yung mga tao sa kanila. Kasi parang nangyayari, ginajudge sila. Pero ganoon talaga pagpapakita din ng love. Okay? Di natin nahayaan na manatiling ganoon yung tao. Huwag natin nahayaang maging ganoon. Okay? So, pangalawa. Okay? Possible na sa maling tao tayo mapunta. Hindi, ang ibig kong sabihin is, kapag nag-share tayo ng Word of God, di ba? Natatawa tuloy ako. Natatawa ako, wait lang. Yan, na-overwhelm ako ng saya. Ayan. So yun, ang ibig sabihin nito, minsan kapag hindi tayo spirit-filled, nadadala tayo ng emotion, nadadala tayo ng takot, minsan na-share na lang natin yung mga kaya na lang natin sharean. Di ba? Uy, gusto kong sharean to kasi, mukhang hindi niya ako isnabin. Di ba? Kung mukhang niya ako papansinin niya ako. Di ba? Mahirap yun kasi kapag ganun, baka yung evangelism na gagawin natin, baka maging evangelligaw yung mangyayari. Di ba? Kasi ang pinipili lang natin yung mga gusto nating sharean. Uy, gusto kong sharean to kasi mukhang mukhang matino. Di ba? Mukhang mabait. Di ba? Pero yung salvation kasi para sa lahat. Kaya napakaganda kapag spirit-filled tayo, meron tayong discerning. Ang Diyos yung magbibigay sa atin ng mga taong sharean. Okay? Sometimes ganun. Kapag lalo na spirit-filled tayo, sasabihin ng Diyos sa atin yung mga taong sharean natin. Di ba? Mahirap niya kapag yung evangelism natin naging evangeligaw. Di ba? Ate, sabi sa Bible, di ba, kailangan natin magpatawad. Humingi ako ng sorry sa'yo. Bakit? Ayoko na sabihin, ikaw lang. Ayan, kasi minahal kita agad, di ba? Yak! Joke lang. Di ba, yun. So, wag ganun, di ba? So, kailangan spirit-filled tayo, wag tayong ganun. Di ba? So, tulad nga na nangyari sa panahon nila Pablo, nung napuspos sila ng Holy Spirit, okay? Yan sabi sa Gawa, chapter 2, verse 4 to 7. Ayan. So, nangyari dito, ang nangyari dito, si Lord yung nagdadagdag ng mga taong nililigtas. Okay? Nag-start to dahil nung napuspos yung mga nung napuspos ng Holy Spirit, yung mga disciple, nag-share sila nakapag speaking of tongues sila, to nag-preach si Pedro, maraming naligtas, maraming na-convert na mananampalataya. Diba? Kaya ganun epekto ng spirit-filled
evangelism. Okay? So, hindi siya nakakasunod tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo naliligaw, hindi tayo nadadrive ng sarili lang nating emotion o ng takot. Kasi sometimes talagang nakakatakot mag-evangelize. Di ba? Pero, pag spirit-filled tayo, na-overcome natin yung takot. Okay? And, dako tayo sa, tawag din, pangalawang main point, which is the expectation versus the reality of spirit-filled evangelism. Ulitin ko. The expectation versus the reality of spirit-filled evangelism. Ayan, di ba? So, pwede nga sabihin natin sa katabi natin, kaibigan, anong nasa isip mo? Ayan, di ba? So, ayan, di ba? So, tingnan muna natin ano ba yung, kapag spirit-filled tayo, ano yung ine-expect natin nangyayari kapag during evangelism. Diba? Sige, bigay nga kayo ano nangyayari kapag, sa tingin nyo, kapag spirit-filled ako, ano mangyayari sa ministry kapag nag-evangelize ako ng spirit-filled. Sige, bigay kayo ng isa. Stressful. Ayan, spirit-filled yan ha. Kapag spirit-filled tayo, sa tingin nyo, ano yung possible na mangyari? Okay? Ha? Oh, miracle, di ba? So maganda rin kasi na may expectation tayo na mangyayari kasi faith kasi yun eh. Di ba? So, na-expect natin na talagang kapag spirit-filled ako, smooth yung pag-share. Di ba? Pwede mangyari yun kasi inililid ka ng Holy Spirit eh. Di ba? Matagumpay, victorious. Di ba? So, possible yun at taga nangyayari yun. Okay? So, maayos yung journey. So, walang masyadong conflict. And magaan, walang struggle. And walang kapahamakan. Totoo din nangyayari yun. Yan. Okay? So, ayun yung ina-expect natin, di ba? Totoo yun. Bakit anong iniisip nyo? Di ba? Di ba? Totoo nangyayari yun. Pero hindi siya mostly nangyayari. Okay, kahit pa spirit-filled tayo. Bakit? Tingnan natin ang nangyari kay Esteban. Kilala niyo si Esteban? Di ba? Ayan. So, ang nangyari kay Esteban? Kung kilala niyo siya? Binato. Di ba? Hanggang mamatay. Ang nangyari sa kanya, puspos siya noon time na yun. Spirit-filled siya. Grabe, puspos siya ng time na yun. Sobrang puspos siya. Ng time na yun. Actually, si Jesus din, nakaranas siya, hindi siya na pambabato eh. Takbo si Jesus eh. Kasi nung nag-share siya ng Word of God dun sa templo, nagbabato siya ng mga tao dun. Yan, takbo si Jesus. Yan. So ano ibig sabihin nito? Di ba? So paano ibig sabihin? Kahit pala spirit-filled, parang tawag doon, wala pa rin kasiguraduhan. Well, kaya ka may faith, di ba? Kasi nga, hindi ka masyadong umaasa sa ina-expect mo. Mostly kapag spirit-filled ka, umaasa ka kung ano yung gagawin ng Diyos. Kung anong kalooban ng Diyos na mangyayari. Di ba? Ngayon, ano bang purpose ng spirit-filled? Bakit pa kailangan maging spirit-filled kung ganun din naman? Well, hindi ibig sabihin nito kapag nag-share tayo na mangyayari din sa atin yung nangyari kay Esteban. Di ba? Hindi naman, hindi ganun. Okay? Di ba? Actually, kahit ako ganun din na-expect ko na sana sa pag-share ko, smooth lang, wala akong ma-experience na mga lasing na biglang tatabi sa akin. Oh, di ba mahal tayo ng Diyos, di ba? So, minsan lalapit pa sa'yo yung mukha, di ba? Ako na-experience ako ng ganyan. Talagang very, struggle talaga. Very struggle. Sana sa pag-share ko, pag-evangelize ko, hindi na malubak sa Highway 2000, pakatag na yung kalsada, hindi na maputik pag tag-ulan. Di ba? Sana hindi ako mabanatan sa daan, sa gabi. Hindi mo pagtripan ng mga tambay. Pag pumupunta ako sa Floodway. Hindi, mabait na yung mga taga-Floodway. Mabait na. Yan. Dati kasi may history na talagang kapag bago ka, babanatan ka eh. Ayan, talagang grabe. So sana, kapag punta ko ng church,
wala magpapapicture sa akin, kaya ako nalilate. Di ba? Joke lang, joke lang. Struggle yun. Joke lang. Joke lang. Joke lang yun, ha? Ayan. So, ano ba purpose ng, na pagiging spirit-filled sa pag-evangelize? So, makita rin natin yan sa nangyari kay Esteban. Okay. So, tulad nga kanina, una, ang purpose ng pagiging spirit-filled sa pag-evangelize ng Word of God ay, syempre, ganun pa rin, masunod pa rin yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, pinoprotektahan nito ang ating puso na huwag magkasala sa Diyos. Tulad ni Esteban, di ba? Nung binato siya, anong nangyari? Dahil sa spirit-filled siya, hindi siya nagigante. Di ba? Kunyari ako, nagsishare ako ng Word of God, tapos hindi ako spirit-filled, biglang may magbabato sa akin. Uy, baka gantihan ko yun. Basta pakik. Di ba? Baka tumakbo na ako sa inatang sa akin ng Diyos. Di ba? Pero nung time na yon, dahil spirit-filled si Esteban, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Sa halip, ang nangyari, idinalangan sila na huwag silang panagutin sa kasalanan ng ginawa nila. Okay, di ba? Kaya ibang klase kapag spirit-filled tayo. Actually, sa kahit anong ministry, kapag spirit-filled tayo, yung mga tawag doon, yung mga struggles, yung naramdaman nating pagod, napoprotektahan yun, yung puso natin, yung desire natin sa Diyos. Siguro kaya siguro kapag nababurnout tayo sa ginagawa natin, hindi na tayo spirit-filled. Okay? Kumbaga, dinadrive na lang tayo ng sarili nating emotion kasi, tawag doon, walang tatao, di ba? Walang gagawa, ako lang. Diba? Pero kapag spirit-filled tayo, merong love, di ba? Merong joy sa ginagawa natin. Okay? Kasi malinaw na sa ginagawa mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Amen? Di ba? So, praise God. And then, sabi sa Gawa, chapter 7, verse 60. Yan. Saan na ba? Saan na ba ako mahaba? Yan, 7:60. Yan. So, aking babasahin. 7:60. Ayan. Ayan, sabi to, lumuhod si Esteban at, ayun, huwag na pala yan, kasi nasabi ko na yan. Ayan. So, dako na tayo sa, tawag doon? Sa third, natin, main point. Yun, parang mabilis lang tayo ngayon, Nung nakaraan, sobrang haba ko. Yan. So, grabe sa nakaraan, sobrang haba talaga. Pa lang, main point 1 pa lang, 1 hour na. Di ba? Pero ngayon, sakto lang. So, praise God, no? So, pangatlo, yan, the fruit of spirit-filled evangelism. So, ano ba yung nagiging bunga na ito sa atin? May dalawa tong bunga. May dalawa tong pinagbubungahan. Yan pala. Una, sa mga, nagsishare. Yan. So, nagsishare ng Word of God at sa mga sinesharean ng Word of God. Yan. So, syempre, ang bunga na ito, kapag spirit-filled ang isang nagsishare o ang isang evangelist ay meron siyang fruit of the Spirit. Okay? Ano nga yun? Meron siyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Napakagandang bagay kapag meron tayong ganong fruit sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya and also bilang isang tinawag na evangelist. Yan. So yun ulitin ko, yung pagiging evangelist, hindi siya totally specific para sa isang tao lang o para sa ilang tao lang. Tinawag tayo para i-proclaim and also i-share yung good news. Amen ba doon? Diba? So, wala kayong takas. And then, so, pangalawa, sa mga sinesharan.
So, ang binubunga nito, una, syempre, salvation. Yeah, ito sa pinaka-importante na bunga ng spirit-filled evangelism. Kasi, dito tayo nagkakaroon ng leading, ng Holy Spirit, ng anointing, and syempre, deliverance para sa mga taong nasisharean ng Word of God. Diba? Sabi nga dito, sabi nga sa Romans chapter 10, verse 9, diba? Basahin ko po sa Romans chapter 10. Verse 9. So, pansin ko lang, no, konti lang pala yung pumuntang mga pupunta ng Sambales. So, ilan lang yung mga nakita. Kala ko makapunta sila lahat. So, tinakot pa ako ng mga kasama ko kahapon na, marami daw tayong bisita. So, konti lang pala. Hala, di ko mahanap. Romans chapter 10, verse 9. Sabi doon, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siyang muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay? So, kapag spirit-filled tayo, nandun yung conviction na hindi kayang itanggi ng isang sinesyaran. Okay? Kumbaga na doon talaga yung encounter na magaganap. Okay? So, yung encounter, hindi lang siya nagaganap kapag worship service or kapag nagkakaroon tayo ng retreat. Okay? Actually, every moment ng buhay natin, pwede natin ma-encounter si Jesus. Okay? Kaya napakahalaga ng tawag doon, encounter na to na yung ibang tao naman ay ma-share natin yung encounter na naranasan natin kay Jesus. Okay? Kasi, tulad natin na nakaranas ng totoong encounter, meron talagang pagbabago. Okay? So, naalala ko lang dati, sabi, kapag di ba dati, sabi nila yung floodway daw, sobrang pasaway at marami talagang nangyaring kakaiba. May mga fraternity. Dati yung fraternity, tawag doon, parang rambulan. Di ba? So, ganun yung idea ko dati sa fraternity. Kapag fraternity ka, kumbaga, nandiyan yung mga starter, yung unang sasapak, tapos rambulan talaga. Di ba? Pero ngayon, ang ginagawa nila, charity. Di ba? Sabi nila, kapag yung isang tao daw, na-meet nila yung taong para sa kanila, magbabago sila. Dating mga pasaway, ngayon, magbabago sila kapag nagkaasawa sila ng para sa kanila talaga. Ngayon, sabi daw nila, kapag isang tao daw, hindi daw nila na-meet yung taong para sa kanila, wala daw pagbabago. Pag napapansin daw natin yung tao na kinakasama natin, tapos di pa rin siya nagbabago, baka hindi tayo para sa kanila. Hindi, joke lang yun. Di ba? So, na-share ko lang. Pero katulad ng totoong encounter natin kay Jesus, kapag totoo yung encounter natin kay Jesus, di natin talaga may tatanggi yun. Diba? Na mayroong pagbabago talaga na mangyayari sa buhay natin. Na hindi na tayo tulad ng dati, isa na tayong bagong nilalang. Masasabi talaga natin yung kasi na-experience talaga natin si Jesus. Diba? Di lang tayo umatin dito pa dahil may nag-invite sa akin. Atin ako dito kasi na-experience ko talaga si Jesus. Diba? Amen. Kaya, ang challenge sa bawat isa, kaya pinupush natin yung pagiging spirit-filled, hindi lang during evangelism, kundi every time ng buhay natin is, ma-lead tayo ng Diyos patungo sa Kanya. Okay, maging malinaw, maging matibay yung relationship na i-build sa atin ng Diyos. Kaya, ang challenge sa atin is, ayusin natin yung sarili natin sa Diyos. Okay? So, magkaroon tayo ng quiet time bilang sinasabi nga natin na meron tayong relationship sa Diyos. Magkaroon tayo ng mag-evangelize or before tayo pumasok sa isang ministry, maganda na tayo spirit-filled. Meron tayong spirit-filled life. So, yun lang. So, inianyahan ako pong tumayo ang bawat isa. So, mabilis lang, di ba? So, mabilis lang. So,
So, tayo mag-pray. So, pwede ba ilagay natin yung kamay natin sa puso, sa dibdib natin na tawag doon. Sabihin natin na willing tayo magpasakop sa Panginoon. Okay. So, tayo mag-pray, tayo'y sabihin natin na, Lord, gusto kitang patuloy na ma-encounter. Lord, gusto kitang patuloy na maranasan. Nananatili po ako dito, Lord, kasi na-experience kita hindi lang dahil sa mga nakasama ko o sa mga bagay na nakikita ko. Lord, nananatili po akong bilang isang mananampalataya kasi tunay kitang na-encounter. Tunay kitang na-experience, oh God. Kaya, Lord, thanks so much for this great opportunity na naipahayag ang iyong mensahe patungkol sa pagiging spirit-filled evangelism. Lord, napakaganda kasi hindi po namin maiwasan at salamat po dahil isa sa mga bagay na binigyan niyo po ng purpose na kami makapag-share ng mga bagay na experience po namin sa iyo. Na-experience po namin na kami iyong mahalin, kaya po natuto po kami kung paano magmahal sapagkat ikaw ang unang umibig po sa amin. Lord, na-experience po namin na maging masaya, magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng maraming pagsubok o ng kapigatian. Lord, wala pong makakagawa nito kundi ikaw lamang. Kaya, O Diyos, masasabi po namin na ito ang tunay na kapayapaan. Hindi po namin ito matatagpuan sa anumang uri ng lugar, sa anumang uri ng karanasan, kundi tanging sa iyo lamang po, Panginoon. Kaya, Lord, bilang paglalagay po namin na kami sa aming dibdib, gusto po namin na patuloy kang maranasan. O God, patuloy mo kami bigyan ng desire na magkaroon ng free time and quality time sa iyo. O God, na patuloy po naming maranasan through your word, through prayer, through worship, O God. At magkaroon kami ng willingness na sumunod sa iyo. Lord, ano man pwede po namin maging dahilan, ano man po sa aming isipan, or kapansanan na meron kami, or sakit, Lord, salamat po dahil inaalis nyo na po yun at kami yung pinapagaling, oh God. Thank you so much. At dahil sa iyong salita na aming napakinggan, patuloy po na lumakas ang aming pananampalataya, O Panginoon. Salamat po. Sa iyo po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Salamat po sa pangalan namin, Panginoong Jesus, sa lahat ng nagsabi na Amen. Amen. Hallelujah. Ako po na pang bawat isa.